Ang kwento ni Snow White, Ash ng Pitong Duwende. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang mabait at magandang prinsesa na nagngangalang Snow White. Ang kanyang balat ay kasing puti ng niyebe, ang mga labi ay kasing pula ng rosas, at ang buhok ay kasing itim ng uling. Ngunit siya ay nakatira kasama ang kanyang madrasta, ang reyna, na sa labas ay maganda, ngunit sa loob ay mainggitin at malupit. Ang reyna ay mayroong mahiwagang salamin. Araw-araw tinatanong niya ito. Salamin, salamin sa dingding. Sino ang pinakamaganda sa lahat? At palaging sumasagot ang salamin. Ikaw, reyna ko, ang pinakamaganda sa lahat. Ikinatutuwa nito ang reyna dahil gustong-gusto niyang siya ang pinakamahanga sa buong kaharian. Ngunit habang lumalaki si Snow White, lalo pang lumiwanag ang kanyang kagandahan. Isang araw, nang tinanong ng reyna ang salamin, ito ay sumagot. Si Snow White ang pinakamaganda sa lahat. Labing-labing galit ang reyna. Hindi niya matiis na may mas maganda kaysa sa kanya. Kaya, gumawa siya ng masamang plano. Tinawag niya ang tagapaghunt ng kaharian at iniutos. Dalhin mo si Snow White sa gitna ng gubat at huwag mo siyang ibalik kailanman. Dinala ng tagapaghunt si Snow White sa malalim na kagubatan, ngunit nang tumingin siya sa mabait at mahinahong mga mata nito, hindi niya magawang saktan siya. Tumakas ka, bumulong siya, at huwag kailanman bumalik sa kastilyo, hindi ka dapat matagpuan ng reyna. Tumakbo si Snow White sa kagubatan, umiwas sa mga puno at nadadapa sa mga ugat. Natakot at nag-iisa siya. Habang papalubog ang araw, nakakita siya ng maliit na kubo na nakatago sa mga puno. Dumampi siya sa pinto at kumatok ng marahan. Wala namang sumagot. Pumasok siya at nakita ang 7 maliliit na upuan, 7 maliliit na mangkok, at 7 maliit na kama. Pagod mula sa pagtakbo, humiga siya sa ibabaw ng mga kama at nakatulog ng mahimbing. Pagdating ng mga may-ari ng kubo, 7 duwende na nagtatrabaho sa bundok sa paghuhukay ng mga hiyas, nakita nila si Snow White at nagtipon sa paligid niya. Sino itong batang babae? Tanong ng isa. Mukhang pagod siya, sabi ng isa pa. Huwag natin siyang takutin, baka kailangan niya ng tulong, sabi ni Jolly, ang pinakamasaya sa 7 duwende. Nagising si Snow White at napahinto, ngunit mabait ang mga duwende. Ikinuwento niya ang kanyang kwento at naging seryoso ang mga mukha nila. Maaari kang manatili sa amin, sabi ni Grumble ang pinakamatigas sa kanila. Pero maaaring hanapin ka ng reyna, binalaan ni Wise, ang pinakamatanda. Mag-iingat ako, ipinangako ni Snow White. Nanatili siya sa mga duwende, tumutulong sa gawaing bahay at ginawang tahanan ang kubo. Naging parang pamilya sila. Ngunit malayo sa kastilyo, muling tinanong ng reyna ang kanyang salamin. Salamin! Salamin sa dingding! Sino ang pinakamaganda sa lahat? At sumagot ang salamin. Si Snow White, na nakatira kasama ang 7 duwende, ang pinakamaganda sa lahat. Galit na galit ang reyna. Gumamit siya ng itim na mahika at nagbihis bilang isang matandang babae. Gumawa siya ng makinang na pulang mansanas at nilagyan ito ng nakakatakot na panlunas ng tulog. Sa kanyang pagbihis, pumunta siya sa kubo at kumatok sa pinto. Kumusta, mahal? Sabi niya ng matamis. Gusto mo bang tikman ang espesyal na mansanas? Ito ang pinakamatamis na iyong matitikman. Nag-alinlangan si Snow White, ngunit mukhang walang masama ang babae at mukhang masarap ang mansanas. Kumagat siya ng kaunti. At bigla, namaga ang kanyang mga mata at nahulog sa sahig. Natawa ng malupit ang reyna at naglaho sa kagubatan. Pagbalik ng mga duwende, nakita nila si Snow White na nakahiga at tahimik. Umiyak sila at sinubukan ang lahat, ngunit hindi siya nagising. Maingat nilang inilagay siya sa isang kabaong na salamin na puno ng malalambot na bulaklak at inilagay sa gitna ng gubat. Nananatili sila sa tabi niya, laging umaasang magigising siya. Isang araw, dumaan sa gubat ang isang prinsipe at nakita siya. Narinig niya ang tungkol sa kanyang kabaitan at kagandahan. Nang makita ang kanyang mukha, napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Yumuko siya at marahang hinalikan ang kanyang noo. Biglang bumuka ang mga mata ni Snow White.
Nabali ang sumpa, tumalon at nagdiwang ang mga duwende. Ngumiti si Snow White sa kanila pagkatapos sa prinsipe. Sumama ka sa akin, sabi ng prinsipe. Maging ligtas ka sa aking kastilyo at hindi ka na muling matatakot. Yumakap si Snow White sa bawat duwende. Hindi ko kayo makakalimutan, sabi niya na may tuwang luha. Sumama siya sa prinsipe upang mamuhay ng masaya. Ngunit madalas bumisita sa 7 kaibigan na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at kaligtasan sa oras ng kanyang pangangailangan. Samantala, nang malaman ng masamang reyna na buhay pa si Snow White, sumiklab ang kanyang galit na winasak ang kanyang mahika magpakailanman. Nawala siya at hindi na muling bumalik. At si Snow White ay namuhay ng masaya magpakailanman. Palaging naaalala na ang kabaitan, tapang, at tunay na mga kaibigan ang pinakamakapangyarihang mahika sa lahat.